For today's video, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng alternator belt. So, kung napansin nyo kanina, yung aking battery signal ay nag-switch yun na ibig sabihin wala na siyang power na tumatakbo sa sasakyan. And kaya pala na-experience ko na mahirap na siya iliko at sobrang matigas na siya. So, para siya naging manual transmission. So, eto nga, naitabi ko siya ng maayos sa gilid bago mag-totally mamatay yung engine. And maswerte din ako sa mga time na to, meron ako na contact na online shop na nagbebenta ng car battery, at least hindi ko na siya ipapato, di ba, para may mas magastos pa yun. And sabi niya 2 to 3 days okay pa yung charge ng battery, pero kailangan madala na kasi hindi pwedeng on yung aircon at radyo kasi magcha-charge, dadagdag pa yung para mag-overheat niya yung sasakyan. And yun nga, on the second day nga, nadala ko siya sa shop at ito pina-check ko whether yung alternator assembly ba yung sira o yung belt nga. Pero sabi ni Manong, sige, i-test natin. Kaya nung tinest niya, tinanggal niya yung negative switch ng battery at yun nga, namatay yung battery o yung sasakyan. Di sabi niya alternator nga, pero sabi ko nag-asa ko sa ibang mekaniko and then sabi nila depende, so pwedeng alternator assembly, pwede ring belt kasi kung walang belt hindi tatakbo yung alternator. At yun, napansin nyo guys yung picture kanina, yun yung belt pala na sobrang pudpud and kaya pala hindi nagcha-charge yung alternator dahil wala nang belt. At yun nga, tinanong ko kung magkano yung alternator if sakaling papalitan, and sabi niya if bago daw nasa 600 at yung belt nga 60, at pag second hand naman daw yung alternator ay nasa 200. Kaya lang wala daw available na second hand recon, di naman daw recommended sabi ng ibang technician kasi nga hindi mo sigurado kung recon na okay ba o hindi. So ito na nga pinapaliwanag sa akin yung three types ng belt ng sasakyan. So may compressor, steering sa alternator. But this one no need to replace. So itong tinuturo ko, yan yung steering belt, and tinatanong ko kung kailangan ka babalitan o hindi na, pero sabi naman ni Manong right? Okay pa naman daw at kaya pang gamitin until the next service nga. Okay, so chinecheck niya dito yung part number at pinacheck niya kung meron silang available stock, and di nga niya napalitan kasi wala daw stock. So luckily meron silang available stock dun sa alternator belt. So ito na nga po, may ilalim si Manong para lagyan niya ng belt yung alternator at ibalik yung mga belt din na tinanggal niya kanina kasi nga chinek niya yung condition if okay pa yung mga belts kanina. So ayan, kinakabit na nga niya yung belt at ito na naman kasama niya sa top. Ina-assist siya kung na-shoot ba ng maayos dun sa positioning ng pagpapasukan nila ng belt, diba? So ayan, tinutulungan siya and para din may shoot ng maayos. At ito, gumamit na sila ng tubo para pang support din habang kinakabelt nila yung belt. You know guys, ang na-realize ko lang bilang driver din, so dapat alam natin yung condition ng sasakyan natin physically kasi pag nagpa-car maintenance ka, then check nila by device, yung parang machine yun para ma-check lahat and ma-detect yung mga issue, pero hindi rin siya absolute yung result nun. So physically kailangan ikaw a driver, alam mo dapat yung potential issue ng sasakyan mo physically, and then by next time na dali mo siya sa shop, may relay mo o masasabi mo dun sa mekaniko kung ano yung mga nararamdamang potential issue, and then check nila kung ano, may differential ba o hindi, kung papalitan ba o hindi, diba? But at least guys, bilang driver din, dapat maging aware din tayo dun sa mga auto parts. Although hindi man tayo maalam sa troubleshooting, but at least dun sa the way nilang palitan, alam natin kung ano dapat papalitan para by next time idea tayo kung ano yung sira. At syempre alam natin yung
galaw ng ating mga sasakyan kasi tayo lang nakakaalam sa ating sasakyan whether yung condition niya bad or not, 'di ba? Kasi mekaniko sila lang na may magto-troubleshoot dun the way mararamdaman mo. So at this point guys, so naipasok na nila yung belt and then yun nga ni-screw back na nila para matest na nga. You know guys, yung ka-tellers assembly ay mahal. So, itong kasama niya pala, nag-ask na rin ako to Oil, check still okay, whether right? yung engine oil ay okay pa or hindi. So, pagka-check nga niya, okay pa naman daw. Nasa 50% pa naman daw. And sabi niya, by next service daw, dapat ma-change oil na daw. 50%. Ayan na, kinakabit na niya yung exhaust fan na yan. And then, i-close na nila at para matest niya namin kung okay ba yung pagpalit niya ng alternator belt. At isa pa guys, nag-request ako na palitan yung missing number doon sa aking plate number. At ito na nga, nawala na nga yung battery signal niya Sir, nung can you check sinityan ko. alternator if At nag-request charging? ako kay mekaniko kung i-test yung alternator assembly ba sira o hindi o nag-charge ba o hindi. So yung tinanggal niya ulit yung negative switch. And then sabi naman niya okay daw kasi gumagana yung power. So sabi ko naman i-test niya yung voltage meter kung nagkakarbo ba talaga o hindi. So ito pinapaliwanag nga niya yung status ng voltage meter na to. On the aircon, right? 13.45. So 14 And is for the maswerte ako alternator. guys at hindi ako napagastos ng sobra. 98%. Battery. And luckily, Okay. napalitan okay. siya, belt lang talaga. So, At least hindi bago. napamura ako, diba? Salamat!